Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang Chapter 82 at 83 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Pasensya na nga po kung medyo dalawa-dalawa na lamang ang aking ginagawa sa ngayon sapagkat napakahirap nga po ng pagsabay-sabayin at napakarami ng aking mga gawain sa ngayon mga master. Pero bago po tayo magpatuloy na mag-umpisa ay isa munang malaking pasasalamat sa lahat ng ating mga solid na supporters at viewers sa YouTube, gayon din sa ating bagong gawa lamang at maliit pang Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat mga master. So without any further ado, ay atin na nga pong umpisahan ang kwento. Muling ipinakita sa atin ang pamayanan ng mga duwende kung saan ay nabigla at masaya ang lahat ng mga nasabing nilalang noong muli nang magpakita ang kanilang tumatayong leader na si Penheim. Tumayo nga itong muli sa kanilang harapan at nagpayag ng kanyang talumpati hinggil sa pagbubuwis ng buhay ng ilan sa kanila sa nagdaang pagsalakay ng mga manlalaro mula sa Zhonghua Guild. Ngunit binigyang diin niya na magkaganoon man ay kinakailangan pa rin nilang magpatuloy na mabuhay at muling idineklara ang pagpapatuloy ng tinatawag na Moonlight Festival bilang pag-alay at pag-aalaala sa mga napaslang nilang mga kalahi. Makikita nga ang mga ito na may hawak-hawak na tila ba mga kupita na naglalaman ng alak na sumisimbolo para sa kanilang mga yumaong kasamahan. Samantalang eto namang si Jinhyuk ay muli ngang ginamit ang isa sa kanyang mga unique skill pagdating sa pagluluto at nagsimula ng maghanda ng mga putahe na kanyang ipapatikim sa lahat ng mga naroroon. Habang ang kanyang pagkilos ay pinagmamasdan naman nitong sina Penheim na pinuri nga etong si Sylvia buwat sa di nila sukat akalain na ang magliligtas pangaraw di umano sa kanila mula sa panganib ay isang tagalabas na kanyang dinala sa kanilang pamayanan. Do'y nagsimula ng mamahagi ng mga pagkain etong si Jinhyuk para sa mga bata, habang kanya ding napuna ng ilan sa mga ito ay hindi pa rin nakaka-recover at nakakadama pa rin ng kalungkutan buwat sa nakalipas na labanan at naaapektuhan maging ang kanilang gana sa pagkain. Ngunit napukaw nga ang kanyang atensyon gayon din ng iba pang mga duwendeng naroroon noong lumabas etong si Teslon na makikitang muli niyang isinuot ang kasuotan na ibinigay ng ating pangunahing tauhan buwat ng siya ay matalo sa kanilang naging laban o kompetisyon. Sa kanyang nasilayan ay muli nga nitong binata na pinagtripan etong nasabing duwende. Ngunit paliwanag naman nito na buong paniniwala nga daw niya na ang mga tagalabas ay isa lamang panganib para sa kanilang lahi, gayon din sa kalikasan, at iniisip na hinahangad ng mga ito na kunin ang mga espesyal na prutas na nagtataglay ng mana. Subalit sa nagdaang pagtangkang massacre nga daw sa kanilang lahi, ay hindi siya ang tunay na nagawang pumigil dito, bagkus tanging etong binata nga daw ang siyang tunay na nagwakas ng lahat. Dagdag pa nga niya na kaya nga raw niya suot-suot ang nasabing kasuotan sapagkat natalo siya sa kanilang pinag-usapan. Ngunit hindi lamang niya iyon isinasagawa, bagkus tanda na nga rin daw ito ng kanyang pagkilala kay Jinhyuk at sa paraan ng kanilang kasunduan. Nabagya namang hindi kinatuwa nitong binata na marinig sapagkat tanging ang pagtripan nga lamang niya ang nasabing duwende ang laman ng kanyang kukote. Subalit may isang individual na siya ay pinagtawanan na labis nang hindi nagustuhan at iyon pala ay walang iba kundi si Alice ang may gawa. Patuloy nga niyang kinutya ito habang wala namang masabi etong si Teslon at ang kanyang pagkilos na isinagawa ay kapwa na rin nagdulot sa iba pa na damayan siya sa pagtawa sa kakatuwang kasuotan, mayroon etong kanilang pinakamahusay na mandirigma mga master. Kapwa na lamang napangiti etong si Teslon, gayon din ang ating pangunahing karakter sa mga nangyayari. Hanggang sa maya-maya ay pinukaw ang kanyang atensyon nitong si Penheim at ninais siyang personal na makausap. Makikitang tinahak nga nila ang isang gusali at kapwa inalis nitong nasabing duwende ang harang na nakalagay dito. Gayon din, isinaad na iyon ang kanilang ancient storage na nagtatago ng kayamanan ng kanilang pamayanan at walang sino man ang makakapasok dito nang wala niyang pahintulot. Hindi nga inasahan nitong binata na magawa niyang makapasok sa loob ng kahanga-hangang gusali habang iniabot naman itong nasabing leader ng mga duwende ang isang musical instrument na tinatawag na dekartan na nakagagawang pagalingin ang anumang pinsala na kanyang matatamo sa pamamagitan ng pagtugtog nito. Iyon nga raw ang kanyang regalo bilang tanda ng kanilang pasasalamat sa pagligtas ng kanilang pamayanan. Ngunit pasimple namang nawikan nitong ating pangunahing tauhan na wala nga daw siyang paki sa nasabing instrumento at kung may ninanais man daw siyang tanggaping regalo ay nais niya ang isang partikular na bagay na kanyang kapay tinuro sa mga oras na iyon. Paliwanag naman itong si Penheim
Na iyon nga raw ay ang mga items na tinatawag na Pentagrid Molar at K9. Iyon nga raw ay mga pamana pa mula sa kanilang mga ninuno, buhat ng minsan nilang tinulungan ang isang Diyos na pagalingin ang mga pinsala nito. At bilang pasasalamat ay ibinigay niya ito sa kanila. Nawika pa nga nito na naisin man daw niya na ibigay ang nasabing bagay, subalit hindi niya iyon maaaring gawin ng basta-basta lamang. At sa pilitang iniabot nga sa binata ang musical instrument na kanya di umano'y pabuya. Habang patuloy lamang na nag-iisip etong si Jinyuk na hindi nga makapaniwala na may ganong klaseng mga item na itinatago etong mga duwende. Sa kabilang banda naman ay muling ipinakita sa atin etong si Alice na tinawag nga ang atensyon ng lahat ng mga naroroon at ipinahayag na natutuwa siya sa mga kagaya nilang nilalang. At kung balang araw nga daw ay kanyang mapagpasyang sakupin sila, ay tiyak na hahayaan niyang mamuhay silang lahat ng mapayapa. Habang eto naman si Jinyuk ay naglagay ng isang kakaibang potion sa alak na kanilang iniinom, na ngayon nga ay makikitang sabay-sabay na kanilang nilalagok, kabilang na dito etong si Penheim na masayang tumingin pa sa kaniya, kasabay ng pag-inom din ng alak na hawak-hawak. Naguluhan naman etong si Jinyuk kung ano ang kahulugan ng pagngiti nitong nasabing leader ng mga duwende, habang iniisip na dapat na nga daw niyang kunin ang item na kanina pa niya ninanais. Pagkatapos nga noon ay atin siyang makikitang muling bumalik sa silid ng kayamanan ng mga duwende, at labis ang kanyang pagtataka nung kanyang masilayan na wala na itong anumang harang na nakalagay, kasabay ng pagpapakita sa atin na ang lahat sa ngayon ay maimbing na natutulog, kabilang na etong si Alice na muling nasa loob na ng Braham's ring, buhat sa epekto ng potion na kanyang inilagay sa kanilang inumin mga master. Masaya nga niyang kinuha ang aniya ay regalo mula sa mahimbing na natutulog ng mga duwende, kasama na ang hepe ng mga ito. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang Church of Hatred na nasa ikatlong palapag, kung saan nagpupulong-pulong ang grupo ng mga demonic human na talagang namomroblema buhat sa hindi nila magawang umakyat sa ikasampung palapag nang walang anumang pahintulot nitong si Unknown, at literal na hindi sila makakakolekta ng mga items na tanging lalabas lamang 10 araw makalipas na magbukas ang pinto nito. Labis na problemado nga etong si Rosenfeld buhat sa di niya lubos maisip na magagawa silang pasakitin ng ulo ng tanging 2 tao lamang. Kapwa naman masisilayan nating etong si Melina ay naroroon din na tumayo nga at ipinagtaka ito ni Rosenfeld, na sinagot naman ng babae na nais lamang niyang magpahinga. Palihim nga niyang iniisip kung gaano kahangal ang kanyang mga kasamahan, buhat sa wala silang ideya na ang mga manlalarong sila Unknown at Jinyuk ay iisa lamang, at ang isipin nga daw ang nasabing bagay ay agarang sumasakit na ang kanyang brand of tribulation na makikita sa kanyang pagmumukha. Pagkatapos na lumabas nga siya ng silid ay napahinto siya at kinumpronta ang 2 individual na nasa kanyang harapan. Naglabas nga siya ng kanyang punyal bilang intimidasyon sa dalawa. Subalit tanging isang nakakagimbal na ngiti nga lamang ang ipinakita ng 2 misteryosong nilalang mga master. Makalipas nga ang ilang saglit ay makikita natin ang tilamsik ng dugo na nagkalat mula sa mga miyembro ng demonic human, kabilang na dito ang sugatang si Melina. Tinikman nga ng isa sa mga ito ang lasa ng dugo na naiwan sa kanyang espada. Tanda ng isa rin siyang vampira, kasabay ng pagrereklamo sa klase ng lasa ng dugo, mayroon ang kanilang mga napaslang. At ayon pa nga sa kanyang kasamahan, na ano pa nga daw ba ang kanilang aasahan, buhat sa napakahirap makahanap ng mga taong may katakam-takam na klase ng dugo. Mas minabuti naman itong si Melina na manatili na lamang sa lapag at napuna ang kakaibang bilis na tinataglay ng mga nilalang na nasa kanyang harapan. Ngunit muli nga siyang nilapitan ng nasabing vampira at ninais na tuluyan siyang paslangin. Samantalang nang himasok naman sa kanilang eksena etong si Rosenfeld at nagbigay ng respeto, sa aniya ay nabibilang sa mga aristokratikong angkan ng Noble Knight at natanong kung ano ang kanilang maipaglilingkod sa mga ito. Natuwa naman ang mga vampirang naroroon, buhat di umano nang mayroon na silang mas maayos na makakausap sa ngayon. Lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan na ngang bumukas ang ikapitong palapag. Makikita natin etong si Miss Lee na nag-iisip tungkol sa kanyang kapalaran at pinapangarap na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Maya-maya ay bigla na lamang sumulpot ang isang mensahe na nagmula pala kay Kang Jinyuk na nag-aatas sa lahat ng mga individual na kabilang sa itinatag niyang Veteran Corporation stakeholders na dumalo sa isasagawa nilang pagpupulong sa Moon Lake na nasa unang palapag nga ng tore, at nagbanta hinggil sa mga magtatangkang hindi pumunta, na nagbigay pangamba naman dito sa muka nitong maluhaluhang dalaga. Pagkatapos ay ipinakita sa atin ang lokasyon na tinatawag na Moon Lake sa unang palapag,
kung saan ay masisilayan etong binata na masayang binati etong sina Mina at iba pa. Nalubos na hindi natutuwa naman sa biglaan niyang pagtawag. Kaya't ipinahayag nga niya na kung hindi na sila nasisiyahan ay maaari na silang kumalas sa kanyang samahan. Na agad namang ninais isagawa nitong kapwa sina Miss Lee at ng matandang si Min Jong-woo. Ngunit kasabay naman noon ay nagbigay ng babala etong binata na mas makabubuting isaad muna nila ang kani-kanilang mga bank accounts upang sa kung anuman ang mangyari sa kanila ay may insentibong makukuha ang kanilang mga pamilya habang hawak-hawak ang isang punyal. Sa kanilang mga narinig ay agarang nga nagpakita ng pagbabago ng kaisipan at kagustuhan etong dalawa buwat sa pasimpleng pagbabanta na isinasagawa nitong si Jin Hyuk. Kasunod noon ay ninais nga niyang magpakilala ang lahat sa isa't isa upang kanilang mas makilala pa ang bawat isa at kasabay na maglalahad ng mga impormasyon na kanilang natuklasan gayon din na pag-alaman. Unang nagpakilala nga sa kanila etong si Kim Hae-won na siyang pansamantalang tumatayong guildmaster ng Black Crow Guild. Gayon din etong si Mina na nagsisilbing dakilang alalay nitong si Jin Hyuk sa tuwing nagkakaroon ng problema sa mga bagay-bagay na kanyang isinasagawa. Payag nga nitong si Kim Hae-won na kanyang napag-alaman na nauna nang pumasok sa ikapitong palapag ang tumatayong second attack squad ng Dangon's Guild na pinamumunuan nitong individual na nangangalang Jang Yun-sok. Dagdag pa nga niyang paglalahad na ayon pa nga raw sa kanyang informante ay sinusubukan nitong nasabing individual na hanapin ang isang klase ng espesyal na balahibo mga master. Ipinaliwanag nga sa atin na ang nasabing ikapitong palapag ay tinatawag ding tundra na kung magagawa nga raw ng mga manlalaro na marating ang pinakadulong bahagi nito magmula sa paglalakbay sa umpisa ay kusang muling magbubukas ang susunod na palapag ng tore. Subalit kilala at bantog nga raw ang ikapitong palapag at literal na kinakailangan ng oras at maayos na plano sa pagsasagawa ng raid nito, buwat sa mapanganib na kapaligiran nitong tinataglay. Agad nga ring napagtanto nitong ating pangunahing tauhan na ang tinutukoy nitong si Kim Hae-won na balahibo ay malamang nga raw ay ang balahibo ng Phoenix na magbibigay di umano ng sapat na init upang maisagawa ang paglalakbay sa naturang palapag ng mas maayos. Samantalang eto namang dalagang si Mina ang sumunod na naglahad at ayon pa nga sa kanya ay kasalukuyan na nga raw nakalabas na ng ospital etong manlalarong si Chun Yu-sung at pinapasabi sa kanya na tinitiyak nga raw niyang magbabayad itong binata sa kanyang ginawa laban sa kanya. Ngunit hindi man lamang kakikitaan ng anumang pagkabahala etong ating pangunahing tauhan sa payag na kanyang narinig at masaya pa nga napag-alaman na magaling na etong kanyang dakilang stalker. Sinundan naman itong si Takeshi na nagmula sa Samurai's Guild ang paglalahad at masaya pang binati etong binata kasabay ng pagkakaloob nito sa isang espada na kanyang palihim na kinuha mula sa templo ni Medusa na kanyang isinagawa. Buwat sa inutusan siya nitong si Jin Hyuk. Kaagad ngang tinanggap ito ng ating pangunahing tauhan at iniisip kung papaano niya ito mapakikinabangan sa mga susunod pang panahon. Do'y nagpakilala nga rin etong si Andrea at isinaad na siya ang kasalukuyang in charge at nangangalaga sa ikalimang palapag ng tore. Kaniya nga masiyang ipinahayag na ang pagsasaayos ng mga nanunungkulan sa naturang palapag ay ayos na. Gayun din ay halos wala na nga raw mga manlalarong pumapasok doon. Ngunit patuloy pa rin nilang mas binabuting palakasin pa ang sandatahang militar mayroon sila. Naguluhan naman etong apat sa kanyang naging payag kung kaya't mas minabuti nga nitong si Jin Hyuk na ilahad sa mga ito na si Andrea ang tumatayong pinakabos ng ikalimang palapag. At ang balita at ang impormasyon ng iyon ay talagang nagbigay ng hilakbot dito para sa apat niyang kasamahan. Nakaagad nagpakita ng pagkabahalang reaksyon at nagsimulang tumakbo papalayo, patungo sa iba't ibang direksyon. Habang malakas namang nawika nitong binata na wala nga daw silang dapat ikabahala sa mga sandaling iyon at nag-atas na magpatuloy ang lahat sa paglalahad. Eto namang si Melina ang sumunod na nagpayag ng mga impormasyon na kanyang napag-alaman, lalo na ang mga naging insidente sa ikatlong palapag na kanyang kinasangkutan. Aniya ay may mga nilalang nga daw na nagmula pa sa mas mataas na palapag ng tore ang lumapit sa grupo ng demonic human. Sila nga raw ang mga kaanak ng mga tinatawag na De Casos family na sumasamba sa tinatawag na umulam. Gayun din, inalok nga sila ng mga ito na kanilang tutulungan silang makuha ang item na kanilang hinahangad na matatagpuan sa ikalabing isang palapag ng tore, kapalit ng tulong na kanilang ipagkakaloob. Napukaw nga ng mga ito ang atensyon nitong si Hosenfeld at natanong kung ano ang kanilang ninanais. Agad ngang inilahad ng mga ito ang tungkol sa di umano'y nakatakas na bilanggo sa unang palapag. Kanila nga daw nais na hanapin ng mga demonic human ang individual na iyon bilang kabayaran ng item na kapwa kanila ding ipagkakaloob na tinatawag na apostate's bracelet
mula sa ika-11 palapag ng tore. Nakapwa nga rin hindi niya maunawaan ang rason ng mga pinakamatataas na miyembro ng nasabing asosasyon kung bakit nila ito hinahangad mga master. Sa mga oras ding iyon ay napuna nitong si Jinhyuk ang kakaibang reaksyon nitong si Alice mula sa loob ng Braham's ring, kung kaya't do'y mas minabuti nga niyang tapusin na ang kanilang maigsing pagpupulong. Pagkaraan noon ay makikita ang tila ba pagsabog ng isang ribulto na likha nitong si Alice na ngayon nga ay galit na galit at kanya ditong inilahad na ang nabanggit na mga individual nitong babaeng si Melina ay ang mga kapwa niya vampira na minsay nagtraidor sa kaniya at lubos na ninanais na ang lahat ng mga ito ay paslangin. Pagkatapos ay napatingin nga siya dito kay Jinhyuk at inilahad muli ang ipinangako niyang hindi ba tutulungan siya na isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Ito nga raw di umano ang tamang pagkakataon na para gawin iyon. Subalit labis naman ang kanyang pagkabigla nung sinagot siya nitong si Jinhyuk na kinakailangan nga daw nilang maging mas maingat pa sa ngayon. Wala pa nga daw siyang sapat na mana upang magawang ilabas ang buong potensyal mayroon etong si Alice. Gayon din, mas delikado para sa kanila na ilandad ang kanilang sikreto sa mga nasabing nilalang. Kaya't posibleng magmula sa ngayon ay bagyang mas madalang muna siyang ilalabas sa nasabing singsing na hindi nagustuhan nitong babaeng vampira. Subalit isang ngiti naman ang ipinakita nitong binata at muling nawikang magtiwala lamang daw sana sa kaniya etong si Alice. Kung kaya't wala na itong nagawa pa, kundi ang tumahimik na lamang, gayon din ang humiling ng klase ng pagkain na nais niyang kainin na agad namang pinagbigyan nitong ating pangunahing tauhan. Napabuntong hininga nga siya at mabuti na nga lamang daw at napakalma niya etong si Alice. Gayon din ay nag-iisip ng mga susunod na hakbang na dapat nilang isagawa. Sa sumunod na eksena ipinakita sa atin na ikatlong palapag na tinatawag na tundra, kung saan ay makikita ang tila bahukbo ng mga naunang player na nagtangkang pumasok dito. Makikita nga natin ang labis na hirap na dinaranas ng mga ito buhat sa lubang napakababa ng temperatura kaya't ninanais ng mga ito na magpahinga muna at agarang lumikha ng apoy. Ang mga ito nga ay manlalarong nagmula sa Dangon's Guild na pinamumunuan nito ngayoy problemadong si Jang Yun-sok. Talagang kakikitaan na nga ng panghina ng kalooban ang lahat ng kanyang kasamahan. Subalit kanyang binigyang diin na malalampasan nila ang lahat ng mga ito at sila ang magiging kauna-unahang makakapag-clear ng naturang palapag. Pagkatapos ay bigla na lamang may sumigaw na isa sa kanyang mga subordinates at tinawag ang kanyang atensyon sapagkat di umano ay may isang individual na dumating sa kanilang kinaroroonan at ito nga pa'y walang iba kundi si Kang Jinhyuk mga master.